Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Matamis kayo ng ngiti ng mga taga Bohol. Ang pinagmamalaki kasi nilang iconic na asin nakatanggap ng proteksyon mula sa UNESCO matapos itong mapabilang sa List of Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. Hindi lang chocolate hills at mga tarsier ang tinuturing na yaman ng probinsya ng Bohol. Pati na ito, isang klase ng artisanal sea salt o asin na minsan ang pinag-usapan online dahil mukha raw itlog ng dinosaur. Pero higit sa itsura nito, napakalaki ng papel ng asin na ito sa kultura at kasaysayan ng mga Boholano. Daan-daang taon na kasi ang tandaan ng napakamatrabahong proseso sa paggawa nito. Kaya isa sa tinuturing ngayong rarest salt variety sa buong mundo, ito ang asin tibuok. Dahil aabutin nga raw ng siyam-siyam para makagawa ng asin tibuok. Minsan ang inalat ang kapalaran nito. Marami sa mga mang-asinay o yung gumagawa ng asin tibuok, tinigil lang paggawa nito. At ngayon ilang pamilya na lang sa bayan ng Albuquerque ang gumagawa pa rin ito. Pero muli raw silang nabuhayan ng loob. Sa ginanap kasi na 20th season ng Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage ng UNESCO sa New Delhi, India. Ang asin tibuok napabilang na sa UNESCO List of Intangible Cultural Heritage in need of urgent safeguarding. I therefore declare draft decision 7A6 adopted. Ang ICH o Intangible Cultural Heritage tumutukoy sa mga bagay na bahagi ng kultura ng isang komunidad o grupo na hindi material o pisikal at nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan. At kapag nasama ito sa urgent safeguarding list, nangangahulugan na ang naturang ICH may banta na maaring ito'y mawala at nangangailangan ito ng agarang aksyon at suporta mula sa gobyerno o internasyonal na komunidad. Ang kampanya para mapabilang sa listahan ng asin tibuok, halos 2 years in the making daw. Yung nomination na ito ay inumpisahan ng komunidad noong 2023. Bago pa noon, nagkaroon na ng cultural mapping noong 2018 dun sa LGU ng Albuquerque. And then itong nomination ay nasubmit noong 2024. Kaya ganun na lang ang kanilang galak nang mapasama sa listahan ng asin tibuok. Sana ay dumami rin ang tumangkilik doon sa produkto ng mga taga Bohol, no? At maraming bumili ng asin tibuok. This is a reminder of our shared commitment towards preserving our traditions and promoting it as well for people to appreciate and raise awareness on our local traditions. Sa UNESCO, maraming salamat na sali kami sa inscription nyo. Isang karangalan sa mga Sinay. Pero alam niyo ba kung gaano kahirap ang paggawa sa asin tibuok? Kuya Kim, ano na? Matagal at hindi madali ang paggawa ng asin tibuok. Sa loob ng 3 buwan, ibabad ang mga bunot sa tubig dagat. Hihiwain ito sa maliliit na piraso, ibibilad sa araw at susunugin para maging abo. Kukolektahin ng abo at hahaluan ng tubig dagat para makagawa ng brine na siyang magiging asin. Ilalagay ito sa mga clay pot at saka pakukuluan. Ang buong proseso ng paggawa ng isang batch ng asin tibuok maaari daw abutin ng 4 na buwan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.